So itong lalaking ito ay isang mega church preacher at medyo naging manyakis siya at ngayon tinatakbuhan na siya ng FBI. Ngayon ang pangalan ng lalaking ito ay Apollo. Siya ay 24 na taong gulang, taga-Pilipinas siya at isa siyang maliit na preacher doon. At isang araw, nangangaral siya sa isang maliit na kapilya nang biglang may mga anghel na nagpakita sa kanya at sinabi nila sa kanya na siya raw talaga ang anak ng kanyang Diyos. Kaya nagsimula siyang sabihin sa lahat na siya ang itinakdang anak ng Diyos. Well, sigurado akong magiging maayos ang kahihinatnan nito para sa kanya. Kaya naman, dahil dito, nagpasya siyang magtayo ng sarili niyang simbahan. At makalipas ang ilang taon matapos maitayo ang simbahan, may isang lalaking dumating, si Rodrigo. Tumatakbo si Rodrigo bilang mayor at pumunta siya para magsalita sa kongregasyon ng simbahan. Tinanggap nila siya at hindi nagtagal naging magkaibigan sila ni Apollo at kalaunan nanalo nga si Rodrigo bilang mayor at ginawa niya si Apollo bilang kanyang spiritual advisor at kaya mas marami pang tao ang nakaalam tungkol kay Apollo at sa kanyang mga aral at nagsimulang lumaki ang kanyang simbahan at maya-maya nagsimula ng bumuhos ang mga donasyon. Dahil syempre, ganoon nga. Pero hindi sapat ang mga donasyong iyon para kay Apollo. Mas marami pa ang gusto niya. Kaya pinapunta niya ang mga full-time working members ng simbahan tuwing alas 6 ng umaga araw-araw para manghingi ng pera sa mga estranghero para sa simbahan. Ang problema lang, hindi sila pwedeng umuwi hanggat hindi nila naaabot ang araw-araw nilang kota ng perang makokolekta. Kaya para hindi matulog sa kalsada, nagsimula ang mga miyembro ng simbahan na gamitin ang awa ng mga tao. Kunwari, sila ay mahihirap na college student. O kunwari, sila ay may kapansanan. Pero kahit ano paman, gumana ito at kumita ng napakalaking pera ang simbahan. At kaya mabilis na yumaman si Pastor Apollo. Napakayaman niya. Sa katunayan na nakapagtayo siya ng sarili niyang broadcasting network. At nakatulong ito para kumalat ang kanyang mga aral lampas sa Pilipinas. Kaya ngayon may mga tagasunod na siya sa iba't ibang bahagi ng mundo kabilang na ng Estados Unidos. At dito talaga nag-level up si Apollo. At sa tulong ng kanyang pinakamalapit na grupo, ipinuslit niya umano ang kanyang pinakamasunuring mga tagasunod papuntang USS, kung saan nagtatrabaho sila at nanghihingi ng donasyon sa mga tao ng full-time. Kaya mas lalo pa siyang kumita ng pera at hindi pa nga ako nakakarating sa ilan sa mga nakakabaliw na claim ng taong ito. Bukod sa pagsasabing siya raw ang anak ng Diyos, minsan sinabi rin niya na sinigawan niya raw ang lindol at pinatigil niya ito. Parang may lindol daw na nangyayari at siya raw ay parang at tumigil daw ito. At sinabi rin niya na dapat daw siyang pasalamatan ng publiko dahil pinatigil niya ang lindol. Salamat Apollo. Sinasabi rin niya na direkta raw siyang nakikipag-usap sa kanyang Diyos. Hindi metaphorically, talagang direktang pag-uusap daw. Sinasabi rin niya na nakakakita raw siya ng mga vision mula sa kanyang Diyos. Inaangkin din niya na ilang beses na raw siyang pisikal na dinala sa langit. Ibig kong sabihin, napakarami ng sinabi at ginawa ng taong ito para masaklaw ko lahat sa iisang video. Pero anyway, at kung hindi pa sapat ang kabaliwang iyon, dito na nagiging creepy ang kwento. Sa mga church worker niya, yung mga bata pa, magaganda at magagaling kumuha ng donasyon, naaangat sila at nagiging tinatawag na pastoral assistants. At syempre, yung pinakamaganda at pinakamasunuring pastoral assistants, napapasama sila sa pinaka-inner circle ni Apollo at nagiging tinatawag na spiritual wives. At ang mga spiritual wives, may espesyal silang pribilehiyo. May pribilehiyo silang makipagtalik kay Apollo. Oo, tinatawag pa nila itong night duty. At ang mga pastoral assistants at spiritual wives na ito ay mula 25 taong gulang pababa hanggang 12 taong gulang. Habang sa puntong ito ng kwento, matanda na si Apollo, 74 na taong gulang na siya. At kung tumanggi man ang aliman sa mga batang babae o kabataang babae sa kanilang night duty, tinatakot sila ng walang hanggang kapahamakan. Kaya sa madaling salita, kapag hindi sila pumayag, binabantaan sila ng pasalita, pisikal o sinasabihan silang mapupunta sila sa impyerno. At mas masama pa, umaasa ang mga babaeng ito sa simbahan para sa kanilang pangunahing pangangailangan. Doon sila nakatira, doon sila nagtatrabaho, doon umiikot ang buong social life nila. Kaya parang nakakulong sila sa sitwasyong ito. Kaya parang tinitraffic umano niya yung mga babaeng ito. Parang sex trafficking ito. At tumagal ang kalokohang ito ng maraming taon. Hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa mga lokasyon nila sa US. At sa puntong ito, makapangyarihang tao na si Apollo. Lumaki na ang kanyang samahan sa mahigit 6 na milyong miyembro sa buong mundo. Inaangkin niyang mayroon siyang tagasunod sa lahat ng 200 bansa. At dahil sa dami ng donasyon, mas mayaman na siya kaysa dati. May private jet na siya. May personal helicopter pa.
May church compound siya na napakalaki na mayroon pang indoor arena na kayang magpaupo ng 75,000 katao. Para mailagay sa perspektibo, iyon ang pinakamalaking indoor arena sa buong mundo. At pagmamay-ari iyon ng taong ito, ganoon siya kayaman. Pero kalaunan, nagsimulang kumalat ang mga balita na umano'y nang momolestiya siya ng mga kabataang babae. At siyempre, hindi naniwala ang mga tagasunod niya. Nanatili silang sumusuporta sa kanya. At laging may mga tagasunod ang mga leader ng religious cult-type groups na gumagawa nito. Kaya hindi ito nakakagulat. Pero ang matagal na niyang kaibigan na si Mayor Rodrigo tumakbo bilang presidente. At nanalo siya. At dahil kakampi niya ang presidente ng Pilipinas, parang natatabunan ang lahat ng akusasyon laban kay Apollo. Kaya parang hindi na siya kayang galawin. 16 na taon na umano niyang pinapatakbo ang trafficking operation na ito. At parang walang magiging kapalit na pananagutan. Hanggang may ilan sa dati niyang church members sa US ang nag-report umano sa FBI. At nagsimula siyang imbestigahan ng FBI. At naging balita ito at narinig ito ni Apollo. At parang ay lagot. At umano'y umalis siya ng US at bumalik sa Pilipinas sa church compound niya. At doon siya mapoprotektahan ng matagal niyang kaibigang presidente. Pero natapos ang termino ng kanyang kaibigan. At may bagong presidente. At hindi kaibigan ni Apollo ang bagong presidente. Kaya hindi na natatabunan ang mga akusasyon laban sa kanya. At pagkatapos, bumalik tayo sa US boom. Inaresto ng FBI ang ilan sa pinakamalapit niyang grupo. At opisyal na rin siyang pinaghahanap at inaakusahan siya ng fraud, human trafficking at sex trafficking. At ngayon, nasa FBI most wanted list na siya. At nagalit siya at sinabi niyang conspiracy lang daw ang lahat. At nangyari ito noong COVID pandemic. Nagsermon pa siya na kung gusto raw tumigil ng pandemic, tigilan daw ng FBI ang pag-iimbestiga sa kanya. Pero mas marami pang babae sa Pilipinas ang lumabas at nagsampa ng mga akusasyon laban sa kanya. At syempre, itinanggi niya ang lahat. At sinabi niyang masasamang tao lang daw ang mga nag-aakusa sa kanya. At pinalitan pa niya ang homepage ng website niya ng bakit hinahabol ng masasamang tao si Pastor Apollo. Siguro dahil sa mga akusasyon ng trafficking, pero hula ko lang iyon. At kalaunan, naglabas ng warrant of arrest ang Senado ng Pilipinas. Ni-raid ang ilan niyang mga ari-arian. Pero wala siya. Nagtatago siya. At nagkaroon ng malaking manhunt para hanapin siya. At nagkaroon pa ng malaking tensyon sa isa niyang compound sa pagitan ng pulis at ng kanyang mga taga-suporta. At ipinipilit pa rin ng kanyang mga taga-suporta na wala siyang ginawang mali. At wala na akong oras para talakayin pa ang bahaging iyon. Pero makalipas ang 2 linggo, sumuko rin si Apollo. At boom! Inaresto siya. At sa kasalukuyan, hindi pa siya nahaharap sa pinal na paglilitis. Titingnan natin kung paano ito matatapos.